Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Killcraft na napalabas noong 2024. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa pambungad na eksena, ipinakilala kami kay Thomas. Si Thomas, isang profesional na hitman, ay kilala sa kanyang hindi natitinag na dedikasyon sa kanyang mga tungkulin. Itinutok niya ang kanyang sniper rifle sa isang grupo ng mga individual. Maingat na itinuon ni Thomas ang kanyang mga target bago ilunsad ang kanyang shot. Isa-isa niyang sinaktan ang mga ito, eksakto. Sa puntong iyon, mabilis niyang inalis ang karamihan sa grupo. Gayunpaman, habang naghahanda siyang umalis, natuklasan niyang may isang individual na nananatiling buhay. Ang individual na ito ay nagpaputok kay Thomas, na tinamaan ito sa binti. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, nagawa ni Thomas na bumaril at maalis ang huling tao. Matapos itapon ng grupo, pumunta si Thomas sa isang bodega upang gamutin ang kanyang binti. Pagkaraan ng ilang sandali, mas gumaan ang pakiramdam ng kanyang binti. Bumalik siya sa kanyang tahanan, na malapit sa bodega. Sa bahay, si Thomas ay may paralisadong asawa, si Ruth, at isang batang babae na nagngangalang Marina. May pagnanais si Thomas na isama ang kanyang pamilya sa paglalakad. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang asawa dahil matagal na silang hindi nagkakasundo. Kaya't pinili ni Thomas na dalhin si Marina sa dalampasigan nang wala ang kanyang asawa. Maaaring magaspang si Thomas, ngunit mahal niya si Marina. Sa dalampasigan, hinukay ni Thomas ang buhangin at natuklasan ang isang bote na may papel sa loob. May nag-iwan ng nakakode na mensahe na nagpapahayag ng interes sa pagkuha kay Thomas. Pagkatapos noon ay hinatid na niya si Marina pauwi dahil gabi na. Pagdating nila sa bahay, masama ang loob ng asawa niya dahil late na sila. Natahimik si Thomas at hinayaan siyang magalit. Kinabukasan ay ginugol ni Marina ang pakikipaglaro sa kanyang kaibigang si Freya malapit sa dalampasigan. Nakita nila ang isang mausisa na individual na mukhang kainahinala. Buong tapang na tinanong ni Freya kung ano ang kanyang ginagawa. Nagpahayag ng pagkalito ang lalaki bago umalis. Hindi na ito pinansin ni Marina at Freya at nagpatuloy sila sa paglalaro. Maya-maya, napansin ni Marina si Thomas na muling naghuhukay sa buhangin. Nagkatinginan sila ni Freya sa malayo. Pagkatapos pumunta ni Thomas, hinukay ni Marina at Freya ang bote at kinunan ng larawan ang nakakode na mensahe sa papel. Kinabukasan, ipinakita ni Thomas kay Marina kung paano mag-shoot ng maayos. Ipinagpatuloy niya ang pagsasanay sa kanya upang matiyak ang kanyang katumpakan. Na-miss muna ni Marina ang lahat ng kanyang mga kuha. Ngunit sa tulong ni Thomas, naabot niya ang target. Tinanong ni Marina si Thomas kung bakit niya ito tinuturuan na bumaril sa pag-aakalang hindi ito mahalaga. Sinabi ni Thomas na isang araw ay maaaring kailanganin niya ang mga kasanayang iyon. Binasa ni Marina at Freya ang note na nakuha nila sa paaralan ng sumunod na araw. Ang memo ay naglalaman ng isang job order para kay Thomas upang patayin si Morten Miller kasama ang kanyang address. Hindi alam ni Marina na ang kanyang ama ay isang hitman, kaya ipinalagay niya na ang tala ay isang kalokohan. Umuwi si Marina at narinig niya ang pagtatalo ng kanyang mga magulang. Pinalayas ng kanyang ina si Thomas at sinabihang huwag na siyang babalik. Natarante at napaiyak si Marina dahil ayaw niyang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, hinatid ni Thomas si Marina sa paaralan. Pagdating nila, inutusan siya ni Thomas na alagaan ang sarili dahil hindi na siya titira sa kanila. Ipinahayag din niya na mahal niya ito higit sa lahat. Matapos marinig iyon ay hindi na kumibo si Marina. Namuhay silang magkahiwalay pagkatapos noon. Pagkatapos nito, naglakbay si Thomas sa isang sakahan ng kabayo upang tapusin ang kanyang atas na pagpatay kay Morten Miller. Samantala, dumating si Morten Miller, isang kilalang drug mafia boss sa Amerika, sa kanyang horse farm kasama ang 2 bodyguard. Hindi nagtagal ay pumasok si Morten upang tingnan ang kanyang mga kabayo, habang ang kanyang mga bodyguard ay nanatili sa labas. Nasa loob na ng bukid si Thomas at agad na pinatay si Morten. Pagkatapos ay pinatay niya ang 2 bodyguard ni Morten at sinubukang tumakas. Sa kasamaang palad, mas marami sa mga tauhan ni Morten ang nasa labas, na nagresulta sa isang malaking shootout. Ang pakikibaka ay tumagal ng ilang sandali, ngunit kalaunan ay natalo ni Thomas ang lahat, sa kabila ng pagbaril sa tiyan at binti. Di nagtagal, tumakbo si Thomas sa kanyang kotse, ngunit naghihintay ang isang pulis. Tinanong ng opisyal si Thomas tungkol sa kawalan ng plaka at hindi wastong pagparada ng kanyang sasakyan. Nagsinungaling si Thomas na iginiit na may nagnakaw ng kanyang plaka at tinangka niyang tugisin ang mga salarin. Mabuti na lang at naniwala ang mga pulis sa kanya at umalis. Dahil sa kanyang mga tama ng baril, medyo nanghina si Thomas pagkaalis ng opisyal.
Ginawa niya ang lahat upang mabuhay at pinaandar ang kanyang sasakyan. Lumala ang kondisyon ni Thomas habang nagmamaneho at nagsimula siyang mawala ng atensyon sa kalsada. Kinabukasan, si Marina ay nasa dalampasigan kung saan sila madalas pumunta ni Thomas. Nawala siya sa kanyang pag-iisip dahil ayaw pa rin niyang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang sandali, nagpa siya si Marina na umuwi. Sa pamamagitan ng pagkakataon, nakita niya ang kotse ng kanyang ama na nakaparada sa kakahuyan malapit sa dalampasigan. Nagtataka, lumapit siya sa kotse at binuksan ang pinto. Nagulat siya nang matuklasan na si Thomas ay namatay sa loob mula sa mga naunang tama ng baril. Napaluha si Marina, nalungkot sa pagkamatay ng lalaking mahal niya. Agad niyang tinawagan si Freya para humingi ng tulong. Dumating si Freya makalipas ang ilang minuto. Pinayuhan niya na pumunta sila sa pulisya, ngunit tumanggi si Marina. Sa halip, hiniling niya kay Freya na tulungan siya sa maayos na paglibing sa kanyang ama. Naghukay sila ng butas at inilibing si Thomas. Nagpasalamat si Marina kay Freya at niyakap ito. Umuwi si Marina ngunit piniling huwag ipaalam sa kanyang ina ang tungkol sa pagkamatay ni Thomas. Sa halip, tinanong niya ang kanyang ina tungkol sa trabaho ni Thomas at kung mayroon itong anumang mga kaaway. Sinabi ng kanyang ina na si Thomas ay isang contract killer na may maraming kalaban. Isiniwalat niya na ang ama ni Marina ay nagalit sa maraming tao at ang ilan ay naghahangad na maghayganti. Ibinunyag din ng ina ni Marina na binaril siya ng isa sa mga karibal ni Thomas kaya naparalisa ang mga paa nito. Tinamaan ng putok ng baril ang mga binti ng kanyang ina dahilan upang siya ay naparalisa. Dahil dito, ang kanyang ina ay nagtanim ng matinding puot kay Thomas. Sinisisi ang kanyang tungkulin bilang hitman para sa mga pinsalang natamo niya. Nang marinig ito, naunawaan ni Marina ang trabaho ng kanyang ama at kung bakit siya hinamak ng kanyang ina. Sinuri ni Marina ang cellphone ng kanyang ama kinabukasan. Biglang may dumating na mensahe na nagtuturo kay Thomas na kunin ang papel sa bote na ibinaon nila sa dalampasigan. Dumiretso si Marina sa dalampasigan para kunin ang papel. Naghukay siya sa nakasanayang lokasyon at natuklasan ang bote. Nakalulungkot, hindi niya maintindihan ang nakakod na tala sa loob. Natuklasan din niya ang isang kahon ng pera na nagsilbing bayad para kay Thomas. Hiniling ni Marina kay Freya na samahan siya sa Thomas warehouse pagkatapos nilang umalis sa dalampasigan. Laking gulat nila nang makita ang napakaraming armas sa bodega na hindi alam ni Marina. Ipinakita ni Marina kay Freya ang note at hiniling sa kanya na ID code ito. Pasimpleng na decode ito ni Freya. Ang memo ay nagdetalye ng inaasahang pagpatay kay Thomas sa isang lalaking nagngangalang Oleg kasama ang isang tiyak na address. Kinabukasan, pumunta si Marina sa opisina ni Oleg. Sa kanyang pagdating, kinuha ni Marina ang pagkakakilanlan ng pamangkin ni Oleg at tumuloy sa kanyang silid. Nang makita siya ni Oleg, hindi siya sigurado kung sino siya, ngunit agad na bumunot ng baril si Marina at pinaputukan siya. Si Marina ang pumalit sa tungkulin ng kanyang ama bilang isang hitman. Matapos matiyak ang pagkamatay ng target, mapayapang umalis siya sa opisina. Pag-uwi ni Marina, sinisi siya ng nanay niya dahil na-late siya. Ngunit kaagad na iniabot ni Marina ang kanyang ina ng gamot at pera na sinasabing sila ay mula kay Thomas. Pinakalma nito ang kanyang ina, sa kabila ng katotohanang wala ng buhay si Thomas. Kinabukasan, bumalik sa dalampasigan ang kakaibang lalaki na nagngangalang Poe na dati nang nakilala sina Freya at Marina. Si Poe, na naniniwalang buhay pa si Thomas, ay nagbaon ng bote na naglalaman ng mensahe para kay Thomas. Si Poe ang palaging nagbibigay ng mga gawain kay Thomas, at bumisita siya sa baybayin halos 3 beses sa isang linggo upang iwanan ang mga target ng pagpatay. Dumating si Marina pagkaalis ni Poe para kunin ang bote at ang perang laman nito. Sinubukan niyang ID code ang mensahe, gaya ng itinuro sa kanya ni Freya. Sa wakas ay naunawaan ni Marina ang mensahe at agad na naghanda upang tapusin ang tungkulin ng kanyang ama. Pumunta si Marina sa sinehan pagkalipas ng ilang oras. Hindi siya naruroon upang manood ng sine, ngunit sa halip ay hanapin ang kanyang target na nakaupo mismo sa kanyang harapan. Mabilis na inalis ni Marina ang kanyang target. Nang matapos ang gawain, tahimik siyang naglakad palabas ng sinehan. Huminto si Marina sa bodega ni Thomas bago umuwi. Naghihintay si Freya sa kanya. Inusisa ni Freya kung nasaan si Marina dahil bihira siyang lumabas mag-isa sa gabi. Sinabi ni Marina kay Freya ang totoo. Kinuha niya ang karera ng kanyang ama bilang isang assassin. Sa halip na magulat, hinimok ni Freya si Marina at sinabing handa siyang tumulong kung kinakailangan. Kinabukasan, pumunta si Marina sa dalampasigan para kunin ang mensahe sa bote. Matapos itong ma-decipher, naghanda siyang tapusin ang gawain, sa pagkakataong ito ay nasa tabi niya si Freya.
Nang makarating sila sa tirahan ng target, inutusan ni Marina si Freya na manatili sa kotse habang naglalakad ito papasok. Kumatok si Marina sa pinto, at ang balak na target, isang babae, ang nagbukas nito. Naniwala ang babae na si Marina ang kasintahan ng kanyang anak. Tinangka siyang barilin ni Marina, ngunit hindi niya nakuha. Hinabol ng anak ng babae na si Kyle si Marina, na sa huli ay nahuli siya. Si Marina, na takot, ay humingi ng habag. Inusisa ni Kyle kung sino ang nagpadala sa kanya, ngunit walang ideya si Marina dahil ipinagpapatuloy lamang niya ang trabaho ng kanyang ama. Nang makita ang pagkabalisa ni Marina, binitawan siya ni Kyle habang binabalaan siya na kapag bumalik siya, hindi siya magdadalawang isip na arestuhin siya. Lumipat ang eksena kay Poe, na laging nagbibigay ng trabaho para kay Thomas. Nagsampa ng reklamo laban sa kanya ang amo ni Poe na si Bert dahil buhay pa ang babaeng papatayin sana ni Norina. Inutusan ng kanyang amo si Poe na alamin kung sino ang hitman dahil hindi naman palalampasan ni Thomas. Kinabukasan, pumunta si Poe sa Pampanggayan ng nakagawian at naghukay ng bote na naglalaman ng mensahe para kay Thomas. Sa pagkakataong ito, nagtagal si Poe upang tingnan kung sino ang tatanggap ng mensahe. Nagulat siya nang malaman niyang si Marina pala iyon, isang teenager, at hindi si Thomas. Binasa ni Marina ang mensahe sa bote ng gabing iyon bago magsimula sa trabaho. Matapos malaman ang layunin, pumunta siya sa isang cellar upang maghintay. Nang dumating ang target ay binaril siya ni Marina. Mabilis siyang tumakas bago pa man siya mapansin ng sinuman. Ngunit nang siya ay pupunta, hinawakan siya ni Post. Siya ay galit na galit at nagtaka kung bakit siya kumukuha ng trabaho Thomas. Buti na lang at saktong dumating si Freya para iligtas si Marina. Noong panahong iyon, binaril sa braso si Freya, ngunit nakaligtas siya at isinugod sa ospital. Nanatili si Marina sa bahay kinabukasan. Si Ruth ay hindi inaasahang lumapit at nakita niya ang isang babae na gumagapang sa kanyang mga kamay at paa sa tabi niya. Ang babae ay isa sa mga nasasakupan ni Poe, at nandoon si Poe para habulin si Marina. Nagdala rin si Poe ng maraming karagdagang lalaki na humantong sa isang putukan. Mabuti na lang at nagawang tanggalin ni Marina, na nagmana ng husay ng kanyang ama, ang lahat ng tauhan ni Poe. Gayunpaman, dinakip ni Poe ang ina ni Marina at hiniling itong sumuko. Pagkatapos ay inusisa niya ang tunay na pagkatao ni Marina. Inangkin ni na Marina at Rage na siya ay anak na babae ni Thomas. Walang pag-aalinlangan, itinutok niya ang kanyang baril at binaril kaagad si Poe. Kinaumagahan, inilibing ni Marina at ng kanyang ina ang mga labi ni Poe at ng kanyang mga tauhan sa likod ng kanilang bahay. Sa halip na matakot o malungkot, sila ay lumitaw na natutuwa matapos masakop ang kanilang mga kaaway. Sa huling eksena, nahanap ni Marina si Bert na sinisisi niya sa pagkamatay ng kanyang ama. Nagpasya siyang iligtas ang kanyang buhay ngunit sa halip ay binaril siya sa mga binti na nag-iwan sa kanya na nasugatan. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.